Magandang araw sa lahat. Kami ang Gabriela Women's Party, ang natatanging boses ng kababaihan sa Kongreso. Ako si former Representative Sara Elago, ang first nominee, at kasama ko ngayon ang aming second nominee, si Cathy Estavillo, ang spokesperson ng Bantay Bigas at Secretary General ng Amihan, at ang aming third nominee, si Dr. Jean Lindo, isang physician, environmentalist at leader kababaihan. Ang mga nominees ng Gabriela Women's Party ay nanggaling sa iba't ibang sektor ng ating lipunan mula sa mga magsasaka, manggagawa, mga profesional at OFW. Ipinapakita lang nito ang lawak ng aspirasyon ng mga kababaihan. Gayon din ang dami ng mga issue at panawagan na patuloy na bibitbitin ng Gabriela Women's Party. Ipagpapatuloy namin ang pagsusulong ng mga batas para sa karapatan ng mga kababaihan at LGBT. Tulad ng Divorce Bill, SOGI-SC Equality Bill, gayon din ang mga amyenda para palakasin ang anti-rape law at ang anti-vowsy law at ang pagtataguyod ng women's health at pagpapalakas ng pangkabuang public health care system. Dumarami at tumitindi rin ang mga kaso ng abuso, diskriminasyon, sexual harassment at karahasan sa mga kababaihan at LGBT, online at offline. Kaya dapat lang napalakasin ang laban ng mga kababaihan at ipagpatuloy ang representasyon ng kababaihan sa Kongreso at irehistro ng malakas ang tindig ng kababaihan laban sa abuso. Nasa plataporma rin ng Gabriela ang matagal ng panawagan para sa dagdag sahod, trabaho, gayon din ang pagpapababa ng presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ng bigas. Sa katunayan, nauna nang mag-file ang Gabriela ng panukalang batas para ibasura ang Rice Tariffication Law. Kasabay ng panawagan para isabatas ang Rice Industry Development Act at magkaroon ng production. Time is up, Madam. Pasensya na po. Bata Bayan, Tuloy ang laban. Thank you po. Question from the media. Nico Bagsi. Go ahead. Ma'am, good morning po. Na-mention ko na rin po ito kanina kay Representative Brosas with regards to the decriminalization of sex work na pinupush po ng mga sex workers dito sa ating bansa. Possible po ba na matakal nyo ito or magkaroon ng dialogo dito sa mga sex workers sa ating bansa para kahit papaano ay mas maging malaya sila sa pagtatrabaho bilang sex workers and at the same time hindi po sila ituring kriminal at biktima lamang dahil sila mismo ang talagang choice nila na maging sex workers po? handa ang Gabriela na maglunsad ng malawakan na konsultasyon sa buong bansa hinggil dito. Kailangan natin na patuloy lalabanan ang prostitusyon, gayon din yung kaugnay nito na sex trafficking at ngayon yung lumalala na online sexual abuse at exploitation of children. Mula po sa mga dialogo at konsultasyon na yan, titiyakin natin na maipagpatuloy yung pagsama niyan doon sa ating legislative agenda. Kasi matagal na namang kasama doon sa ating plataforma ng laban. Mula doon sa lipunan na kumakalinga sa mamamayan, kinakailangan natin na itaguyod yung dignidad sa paggawa at laging maitindig at maitaguyod ang karapatan at kagalingan ng mga manggagawa. Another issue po, ma'am, what's your stand on abortion and kasi this is also an issue of women and women's rights. Well, ang sa amin, we are for decriminalization of women who opt for abortion. Na-demonstrate ng mga countries na decriminalize ng abortion na mas bumaba ang prevalence of abortion dahil na may mainstream sila, nabibigyan ng mas maraming options, nabibigyan ng tamang sapat na reproductive services at well, in that way yung tawag dito, yung pag-mainstream na mga ganitong problems
nakaresulta siya ng mas favorable na outcome, no? So especially in the reduction of abortion. So like if we compare Italy, which is the seat of Roman Catholicism, kumpara natin sa Pilipinas na abortion restrictive, yung Italy mas mababa yung abortion rate nila kaysa Pilipinas na napaka-restrictive. At kaugnay niyan, kailangan po natin na tiyakin na yung mga batas na natin in place na katulad ng RH law, may effective implementation at sapat na pondo, at ipagpapatuloy po natin yung pagtataguyod ng women's health, lalong-lalo na may mga kaso pa rin ng maternal deaths, and that is unacceptable. No? 0 maternal deaths ang nais natin na isulong, at mangangailangan yan ng sapat na pondo, mas mataas na pondo para sa serbisyong pangkalusugan sa buong bansa. Ma'am, quick follow-up lang po, since na-mention po ni Ma'am na yung pag-mainstream po ng abortion, yung decriminalization of sex work or yung sex working po, isn't this the same na kung i-mainstream po natin siya, mas magiging tanggap po ang sex worker bilang isang lehitimong trabaho po para sa mga kababaihan, transgender and men na din? Yeah. I would like to clarify din, that's why we do not call them sex workers kasi kung workers or job, it's an equalizing opportunity. So, kapag sabihin natin na rights, katulad niyang water, rights yan. Katulad ng, job, it's a right. Education is a right. Health is a right. Prostitution, is it considered a right? So we call them prostituted women because it is the social environment that is disempowering, no, for these women. So kung nabibigyan sila na mas magandang opportunity, mag-reduce talaga sana yung prostitution. So sa ganong perspective namin tinitignan, prostitution per se is not a right because it is exploitative. Okay? So we do not equate prostitution with a job which is a right, which is an equalizing opportunity. Pero ma'am, syempre, di ba, women also have the rights to their body kung paano po nila ito gagamitin. Yung hindi po mapag-i-impose yan sa kanila kung ano yung dapat na, yung authority nila dito sa kanilang mga katawan at kung paano nila ito gagamitin. Walang babaeng nagsasabi or batang nagsasabi na when I grow up, I want to be a prostituted woman. So, ibig sabihin, dahil walang choices yung mga kababaihan, kaya nasa prostitution work sila. So, ang mga experiences namin, yung mga at risk sa prostitution, nabigyan namin ng opportunity na prevent namin. O meron iba dyan, naging cum laude, magna cum laude, nagkaroon ng magandang trabaho dahil nabigyan sila ng better opportunities. But, you know, we were able to pull them out of that risk, no? But then, you know, it is still the government that has the economies of scale to prevent this, to put up programs like this. So, mas limited yung capacity namin dahil wala naman talaga kaming mga logistics. But somehow, yung mga efforts namin, we were able to demonstrate na something can still be done. Sa parte ng Gabriela Women's Party, mahalaga din na sa paglaban sa abuso, hindi lang sa loob ng Kongreso, mahalaga talaga yung pagsasama-sama para sa awareness and education campaign tungkol sa karapatan ng kababaihan at ng LGBT. At sa tingin natin, no, walang sino mang babae ang malaya, no, hanggat lahat tayo ay hindi malaya mula sa kahit anong forma ng abuso at diskriminasyon. Maraming salamat. Last question. Wala nauna si Hana. Bayan, Hana. Hello. Hi, Kong Sarah. Kanina po, actually, we all know naman na Representative Arlene Brosas is now
is now aiming for a Senate seat. How will this be any different po? Etong, kung sakali man makakakuha po kayo ng seat sa Kongreso, how will your term be different? Kung tayo po ay mananalo at dapat makapagpanalo ng taong bayan naman sa Senado, yung mga bills po natin halimbawa ngayon, 'di ba? Yung divorce bill napasa na sa House of Representatives, pero ngayon nananatiling pending sa Senate. Kung meron po tayong dagdag na boses na lumalaban sa abuso, sa kahit anong forma ng korupsyon at abuso sa Senado, mas malakas yung magiging laban natin. At ang pledge din ng mga Gabriel at mga kababaihan, syempre, hindi lang yung kanilang mga kinatawan, no, pero sa kanilang mga komunidad, sa kanilang mga paaralan, magsasama-sama, mag-oorganisa, no, para i-put forward no, yung mga batas, mga plataforma para sa babae, bata at bayan. Maraming salamat po, Madam. 8 minutes. Thank you po. Ma'am, photo opportunity ulit. Sa gitna po. Maraming salamat po.